Magandang gabi po, mga kapatid. Okay, so salamat sa Panginoon at tayo po ay magkakaroon ng short exhortation at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Roma, Kabanata 11, 15, talata 11. Siya po ay katulad ng mga awit 117:1. So Romans 15:11. Ito po ang ating gagawing launching passage para sa ating pag-aaral. Romans 15 verse 11. Ang sabi po diyan ay umpisa na po natin sa 9. And for the Gentiles to glorify God for His mercy, as it is written, therefore I will give praise to you among the Gentiles, and I will sing to your name. Again, he says, rejoice, O Gentiles, with His people. And again, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the peoples praise Him. At tayo manalangin. Manaming Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, nagtataas sa iyong kamay, pinupuri ka namin sa iyong kabanalan, pinupuri ka namin sa iyong pag-ibig at sa iyong katapatan, sa iyong sannilikha, pinupuri ka namin sa iyong biyaya at sa iyong pong provision sa amin at protection, Panginoon. At sa lahat ng ito, patuloy ka namin tinataas. Tulungan mo ako, Panginoon, sa pag-exhort po ng iyong salita. Ikaw lamang po ang may taas at mapapurihan at pagpapala naman po sa amin. Pinupuri ka namin sa pangalan ni anak na si Jesus. Amen. Okay. So, sa sandaling ito, tayo ay mag-aaral din ng exhortation. At ang title po ng ating pag-aaralan is, Let us praise God continually. Patuloy nating papurihan ang Diyos. Sabi nga ay marami tayong mga exhortation, of course, and messages na ating po naririnig. At ito, ang iba ay encouragement, ang iba ay doctrinal. Subalit sa sandaling ito, ay tayo naman ay mag-aaral ng isang bagay na patukol sa pagpupuri po sa Panginoon. Sabi dito sa Romans 15:11, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the peoples praise Him. So, makita po natin na sa hula po sa lumang propeta na tayong mga hintil ay mamumutawi rin sa ating mga labi ang pagpupuri po natin sa Diyos. So meron po tayong ating pong objectives ay upang muli nating mapalalahanan ng worthiness o karapat-dapat nating mabigyan ng papuri ang Panginoon at upang atin din pong ikalawang hangarin po natin ay upang atin din pong ma-encourage tayo na tayo po ay mga taong unworthy to come before the Lord. At kung tayo po ay nagpupuri sa Kanya, ay ito po ay pagbibigay niya ng karapatan sa atin. At ang ating pinupuri ay totoong Diyos. At ang ikatlo po ay upang mapanatili sa ating isipan na ang Diyos po ay karapat-dapat na purihin anuman ang ating katayuan sa buhay. Masaya, malungkot, nabigo, namatayan, o anumang bahagi ay nararapat lamang po na siya ay papurihan. So meron po tayong 5 punto at ito po yung acronym na praise. Okay? Hindi po ito yung kabuuan ng lahat ng pwedeng sabihin ng Biblia tungkol sa pagpupuri, pero meron pong mga pinili lamang tayong talata. So ang una nating dahilan kung bakit natin kailangang purihin ang Diyos sa letter P po yung tinatawag natin na God's pure holiness. Kailangan nating purihin ang Diyos dahil po sa kanyang sakdal na kabanalan o dalisay na kabanalan. Sabi po sa aklat ng Isaiah sa stress, nung makita po ni Isaiah ang Diyos ay ang tanging narinig po niya ay ang awit ng mga anghel na ang sabi po ay banal, banal. Ang the Lord of hosts, the whole earth is full of His glory. So makita po natin na ang kabanalan po ng Diyos ang siyang nagpupuno ng kaluwalhatian sa sangkatauhan. Sabi nga natin, sabi po ng Biblia, ang kabanalan ng Diyos ay isang bahagi kung bakit
hindi po kaya ng tao na maging sa lumang tipan na makita ng harapan ng Diyos. Pagka kanilang nakita yung anghel ng Panginoon at sinabing ang pangalan niya ay wonderful o ang pangalan po niya, sabi po niya, ang nasasabi po agad ng Old Testament ay mamamatay na tayo kasi nakita natin ang Diyos ng harapan. Ito po ay bunga ng kabanalan ng Diyos. Ang kabanalan po ng Diyos ay ito po ay holiness, ito ay absolute at tinatawag natin na ito yung taglay ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang kanyang pag-ibig, may taglay na kabanalan. Ang kanya pong katapatan, ito ay kabanalan. At ang lahat ng mga bagay, siya po ay banal, kaya po siya ay maluwalhati. Sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Actually, ang sinasabi po ay patuloy na hindi nakakaabot at ito ay bunga ng kabanalan ng Diyos. So sa atin po, kung makikita natin, ang isang bagay na ating ipinagpupuri sa kabanalan ng Diyos ay sa kabila po ng lahat ay inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa ating mga taong makasalanan. Isa pong bagay na dapat nating ipagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na anak. At nung ipinahayag niya ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na banal, siya po ay bumaba mula sa langit at siya po ay nagkatawang tao upang nang sa ganun tayong mga tao ay pinoproteksyonan laban sa kabanalan ng Diyos. Kung maalala po natin ang kasaysayan sa Levitical times, ay hindi po sila kaagad pwedeng pumasok sa Holy of Holies. Alam niyo, doon po sa bahaging yon, wala pa po doon ang tunay, wala pa po doon ang Diyos, pero naroon yung kanyang presensya. So sa presensya pa lamang po ng Panginoon, ay naroon na po yung tinatawag natin na kabanalan ng Panginoon. Nung panahon po na si Moses, ang Panginoon ay naghayag ng kanyang sarili kay Moses, ang sabi po ng Panginoon, hubarin mo ang iyong pantapak sapagkat ang lugar na iyong tinitindigan ay banal na lugar. Ito po ay banal sapagkat naroon po ang presensya ng Diyos. Subalit sa kabila ng lahat, purihin natin ang Diyos sapagkat inihayag niya ang kanyang sarili sa atin, tayong mga makasalanan. Magpasalamat din po tayo sa Panginoon na hindi lamang po basta siya nahayag kung hindi He Himself revealed. Siya po ay inihayag niya talaga ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan din po ng kanyang salita. Isang mahalagang bahagi na makikita po natin, bakit walang ang mga tao na religyoso, they are religious, at nakita natin yung kanilang devotion, pero wala po yung tinatawag natin na fear of God. Sabi sa aklat ng Romans chapter 3, doon sa pinakahuling bahagi, 11, na 9 hanggang 11, hanggang pababa po ay, ang summary po ay, there is no fear of God. Kaya po sila walang takot sa Diyos sapagkat hindi po nila nakikilala ang Diyos at hindi rin po nila nalalaman ang kabanalan ng Diyos. Sabi po ng Panginoon, nung inihayag niya ang kanyang sarili, in Leviticus chapter 19 verse 2, speak to all the congregation of the people of Israel and say to him, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Kung makikita po natin dito, in-establish po ito yung prinsipyo ng kabanalan ng Diyos at inihahayag po niya sa mga tao na ang sabi niya is, you shall be holy for I am holy. Hindi po sinabi na, be holy, so I will be your God. Kung hindi nung kinakausap po niya yung mga tao, tayo po, kung tayo kinakausap sa aklat po ng Pedro, Kabanata 1, talata, kung hindi ako nagkakamali, 11, sabi po niya, kayo'y maging banal sapagkat ako ay banal. Yun po ay pagtawag ng Panginoon sa mga taong tinawag niya, iniligtas niya para maging banal at tayo po inuutusan na maging banal. Hindi po sinasabi niya na kapag kayo'y naging banal, kayo'y mabibilang sa akin. Kung hindi, ang sinasabi na po niya is, naroon na po yung pagiging nabibilang sa Kanya, sa kabila ng ating pagiging makasalanan at ang Diyos ay banal. Subalit, ang sabi po niya, ang commandment po ng Panginoon ay kayo'y maging banal sapagkat ako ay banal. Nararapat lamang na purihin natin ang Panginoon, lalo po sa ating panalangin. Sa bahagi na tayo po'y nananalangin at nararamdaman natin at tayo dumadako sa presensya ng Diyos, kung nararamdaman niyo po na pag nananalangin tayo,
at dinadama ninyo ang presensya ng Diyos, lalo po kung inyong dinadama ang kanyang kabanalan, nararamdaman po natin na parang payukod tayo ng payukod sapagkat iba po ang kabanalan ng Diyos at ng kanyang presensya. Mahalagang bahagi po yan sa pananalangin. Hindi pong nakaupo lang tayo na tayo po'y salita lang ng salita. Maganda po sa panalangin natin na talagang isik po natin yung presence ng Panginoon. Pag hindi pa po natin nararamdaman, tayo po ay tumahimik at sabihin natin, Panginoon, ako po ay dadako sa iyong banal na presensya. Ako po ay makasalanan. At atin pong damahin ang kanyang presensya. Doon po natin mararamdaman. Kaya, ini-encourage po tayo. Sabi po rito, praise the Lord, all you Gentiles. Purihin natin ang Panginoon sapagkat siya Diyos na banal at Diyos na banal na tumawag sa ating mga hintil para siya ay papurihan. At tayo pong mga hintil, tayo po yung mga pagano. At ang Diyos na ating pinupuri bago natin nakilala ang Diyos ay hindi totoong Diyos. Subalit sa pagkakataong ito, inihayag po ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Ano po? Kaya patuloy po nating papurihan ang Diyos una dahil po sa kanyang pure holiness o kabanalan. Ikalawa po, purihin natin ang Diyos. Bakit? Sa kanyang revealing love and faithfulness. Yung pagpapahayag po ng kanyang pag-ibig at katapatan. That's letter R, revealing. So yung una po ay pure holiness. Ikalawa is R, revealing love and faithfulness. Sabi po sa Psalm 36:5, your steadfast love, O Lord, extends to the heavens, your faithfulness to the clouds. So itinuturo po nito, mga kapatid, na yung pong salitang pag-ibig dito, lagi natin nababanggit ito, yung tinatawag natin na hesed. Ano? Sabi po nito, ang iyong walang humpay na pag-ibig. Ano po, ang katunayan, ang pakahulugan po ng walang humpay na pag-ibig ay nagbibigay kahulugan na ang klase ng pag-ibig niya ito ay, una, ito po ay loyal and faithful love. So pag sinabi natin, nakamamangha ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ito ay tapat at hindi nagbabago magpakailanman. So, nung sinabi po na your steadfast love, ang tinutukoy po rito ay hindi lamang yung pong uri ng pag-ibig, kung hindi yung haba ng kanyang pag-ibig. Yung panahon ng kanyang pag-ibig na hindi po natatapos. Sabi po ng Biblia, God is love. Kaya, hanggat naririyan ang Diyos, naririyan po ang kanyang pag-ibig because God is love. Ano po? Dahil ang Diyos po ay pag-ibig. At ito po rin ang isang klase ng pag-ibig na hindi po, it does not fail or withdraw. Hindi po ito, sabi, love does not fail. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Hindi rin po niya ito wini-withdraw o kinukuha sa atin. Isa po yan sa garantiya ng ating kaligtasan. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano po? At ang pag-ibig pong ito is God's commitment. Yung steadfast love po ng Panginoon, nakaganyan po yan sa kanyang tinatawag na faithfulness. Kaya kung mapapansin natin, as we define love, we also define His faithfulness. Kasi yung pong salitang loyalty, that is also a term for faithfulness, yung kanyang katapatan. Kaya po yan is God's revealing love and faithfulness. Nahahayag ang kanyang pag-ibig at ang kanyang katapatan. So, ang kanya pong pag-ibig ay nakaugat sa kanyang commitment na umibig. At ang kanyang pag-ibig is not based on the human merit. Kung hindi dahil, we have a loving God who loves us despite of us. Iniibig tayo sa kabila ng ating pagiging tao. Sabi nga sa aklat ng Romans chapter 5:8, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo makasalanan pa, siya'y namatay para sa atin. In Psalm 36:5, hindi lamang po sinasabi ni Haring David dito ang tungkol sa emotional love, kung hindi ito po ay God's covenantal and faithful love sa atin pong mga tao. Like the love by which God binds Himself to the people. It is God that binds Himself. Ang Diyos po ang naggapos ng kanyang sarili, ang Diyos ang nag-commit ng kanyang sarili
na tayo po ay ibigin. So, ang pinaka-greatest expression ng pag-ibig sa atin ng Diyos is yung pong John 3:16. Alam niyo ba sa John 3:16, ang pinaka-emphatic po dun is yung the word so. God so loved the world. Yung pong salitang so doon, yun po yung pinaka-emphatic doon because yun po yung nagbibigay ng description nung tindi ng pag-ibig ng Diyos. And what else follows is yung pagpapakita, the projection ng pag-ibig, ng matinding pag-ibig ng Diyos ay ang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Okay? Hindi lamang po isang pangkaraniwang pag-ibig. Kaya po sabi rito, out of that flows our praise and adoration to God and trusting in His unfailing care. Yung walang, kaya masarap din po itong i-recall mga kapatid. Ano po, na inaalala natin na talagang dapat nating purihin ng Diyos. Una, dahil po siya ay dalisay, banal. Ikalawa, dahil po siya ay inihayag niya ang kanyang pag-ibig at katapatan. Ikatlo, God's letter A is we should praise God. A is His awesome creation and creator, or creator and creation. So, pambihirang manlilikha po ang ating Diyos. Hindi lamang po siya isang klase ng manlilikha. Kung makikita po natin, walang hanggan at limitasyon po ang kanyang pag-ibig. Sabi po sa Psalm 95:6, "Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker." So makikita po natin dito sa Psalm 95:6, una, makikita natin yung tinatawag natin na paanyaya ng pagsamba. Sabi niya, halika, sambahin natin, let us prostrate ourselves. Tayo dumapa sa kanyang harapan, tayo ay tumungo, tayo ay lumuhod. Sabi niya, kanino? Before the Lord. Yung po salitang Lord is a covenant name, Yahweh. Okay, it is a personal name of God. So ito pong mga tao na to na inaanyaya niya na magpuri ay mga tao pong, kasi yung pong salitang Lord is a relational name of Yahweh. Okay, so inaaya po nila na ang sabi niya, halika sambahin natin ang Diyos, si Yahweh na ating manlilikha. Okay, so makikita po natin na ikalawa, makikita natin yung sinasabi po rito, our Maker or God as Creator, bilang manlilikha. Siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. At alam natin na sa pagpasok ng kasalanan, bagamat naroon na ang pagkawasak ng lahat ng bagay, hindi po nangangahulugan na natapos na rin siya kasi siya rin po ang Diyos na tinatawag natin na as our Maker, He is our Creator, and as our Maker, He is also our Sustainer. Siya rin po ang nagsusustain ng lahat ng bagay na naririto. Siya rin po ang humahawak ng lahat ng bagay. Sabi nga sa Colossians chapter 1, 16, 17, ang lahat ng bagay, all things hold together. Ano po? Basahin ko po ha. Colossians chapter 1, 16. For by Him all things were created, both in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. So there is a sense of responsibility or commitment of God that when He created lahat ng bagay, hindi lang niya ito unilikha, pagkatapos iniwanan niya. He is not a deist God. Ano po? Siya po ang Diyos na alam niyo, kapag po sinabi nating deist, siya yung ginawa niya, tapos iniwanan niya, bahala ka na, nilagyan niya ito ng laws and principles, so paano siya gagana. Hindi po siya ganong klase ng Diyos. He is a God who is involved sa atin. He sustains everything. He holds everything together. Siya ang humahawak ng lahat ng bagay. That's why siya po isang awesome creator with an awesome creation. Sabi niya, and not only that, God as creator, God as sustainer, God is also the owner of everything. Siya na ang may-ari ng lahat ng bagay na ito. Kaya po, ang lahat ng bagay, maging ang ating buhay bilang nilikha, meron tayong pananagutan sa Diyos. If we are God's creature, and we are,
And God is our Creator. Therefore, meron tayong pananagutan sa Diyos. At kung hindi po tayo nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, meron tayong pananagutan sa Kanya. Kaya ginamit po sa aklat ng Romans, doon po sa condemnation ng tao, yung due penalty. Bakit may due penalty? Because meron tayong liability sa Diyos. Kaya po nung sinabing, "Oh, come," that is not a coercive worship. It is an appeal of grace to God. Halika, sambahin natin ang Diyos. Sambahin natin, tayo ay magpatira pa sa Kanya. Tayo ay lumuhod sa Kanya sa harapan ng Yahweh na siyang lumikha sa atin. Ano po? Kaya ito po isang paanyaya ng pagsamba sa Kanya. An invitation to draw near, and true worship flows from a willing heart, not a mere obligation. The creation also is an evidence by God's awesome power, beauty, and God's yung kakayanan po niyang maglikha. Ano? So makikita po natin na talagang ang maraming bagay ay nagbibigay ng puri at pagpapakilala sa Diyos. Bagamat alam natin na hindi naman sapat ang lahat ng bagay na ito para maging para magkaroon ng magtamasa ang tao ng kaligtasan. Kailangan niyang makinig ang mabuting balita. But all things is testifying of God's goodness. Okay? Okay, so nasa na tayo? That is letter A. Letter I. So let us praise God. Letter I is God's instruction to love Him. Alam nyo ba, na inuutusan tayo ng Diyos to commit ourselves to God, to love Him. Kasi ang ating palagay, ang pag-ibig ay parang emosyon. Na pagka in love ka, mamaya pag hindi ka na masyadong, kumbaga, in love ka kasi ang ganda ng asawa mo. May paglipas ng 40 years, 20 years, 25 years, hindi na siya ganun kaganda. Parang medyo hindi na ganun kalambing. So it's not an emotional love. Ano po? It is a kind of love. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might." So isa po itong commandment. This is Shema. Ang pag-ibig po is a commitment. It is not an emotion. Di ba? Like ko sinasabi, love is a commitment. It is not an emotion. Okay, so sabi po ito, to love your God, kaya po sabi ito, you shall love the Lord, your God. Nakita niyo po yung possession? Ang Diyos, si Yahweh na iyong Panginoon. O si Yahweh na iyong Diyos. Okay? So, makikita po natin na possession nila ang Diyos because they are possessed by God. Kasi ang kausap po rito ay ang Israel. By principle, tayo po mga Christian, we are called Christian because of the Lord Jesus Christ. Okay? So, ganun din po yung utos sa atin dito. So, it's an adoration, it's an obedience po ang hinihingi sa atin. Yung salitang you shall love, ito po is a binding command, which means, anong klaseng love ito? This is a loyalty, a loyal love, katulad din sa Panginoon, a faithful obedience, and a commitment to God. It's not primarily emotional affection, but a relational allegiance. Minamahal mo ang Panginoon, tinatangi mo siya sa buhay mo, kaya walang anumang bagay sa buhay mo ang higit mong tinatangi o higit mong binibigyan ng halaga kung hindi ang Diyos. Ano po? The Lord your God is a covenant name. It's a relational possession. Okay? Love is a response to grace, not a means to earn favor. Kaya mo siya minamahal kasi gawa po ng biyaya niyang ipinagkakaloob sa iyo. Hindi po pang ikaw ay magkaroon ng biyaya ng Diyos. Taglay na po natin ang biyaya ng Panginoon. Namatay na po siya sa krus ng Kalbaryo. Isang napakalaking biyaya nagbigay sa atin ng biyayang nakapagliligtas. Diba? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ang sabi po dito, gaano mo siya dapat mahalin? With all your heart. So ang heart po, ang puso,
tinutukoy po niyan ay ang inner self, your mind, your will, your intentions, and the decision-making center. The pivotal ng ating buhay sa pagdidesisyon ay ang ating pag-ibig sa Diyos. Ano kaya attend ako? Hindi ako attend. Punta ako ito, hindi ako punta. Anong gagawin ko? Manunod ako, anong gagawin ko sa buhay ko? Ang pivotal po nito, kaya po unang tinukoy ang puso sapagkat dito umiikot ang ating lahat. It refers to an undivided inner allegiance. Hindi lamang ito emotions. Hindi dahil maganda ang timpla mo ngayon, mahal mo ang Diyos, mamaya hindi maganda ang timpla mo, nag-iiba na. So, it is aligned to your thoughts, plans, and choices. Yung ating pong mga pinipili sa buhay. Nung sinabi naman na to love your God with all your soul, okay, it is ay tinutukoy po ito sa yung pong soul is nephesh. Tumutukoy sa ating life, being, and personhood. Ibig sabihin yung iyong totality ng pagkatao. So kasama po ito ang iyong breath, ang iyong hininga, ang iyong pag-iral, and the willingness to surrender your life to God. That is your soul. You surrender your soul to God. It's a life encompassing loyalty even unto death. Because anyway, even your soul is saved ng Diyos. Di po ba? Okay, and then with all your might, ito ay mula sa salitang Hebreo ng ibig sabihin po yung beod, ng ibig sabihin yung muchness. Okay? Ibig sabihin, hindi lamang ito tumutukoy sa iyong body part, but tumutukoy ito sa iyong strength, tumutukoy sa iyong resources, tumutukoy sa iyong capacity, tumutukoy sa iyong possessions, at tumutukoy sa iyong influence. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong strength, resources, capacity, possessions, and influence. Sabihin, ang Diyos ang umi-influensya sa iyo sa lahat ng bagay, sa lahat ng dako, sa lahat ng tao, at siya ang ipinapangalandakan mo sa buhay mo. Okay? That's a very simple word. So, love God with everything at your disposal. Okay? It includes time, wealth, energy, ability, and opportunity. So, isa po yan sa ating pagpupuri sa Panginoon. Ano? Tinatawag natin na instruction to love Him. Okay? So, meron pa tayong dalawa. Ang S po yung super abounding grace o ang biyaya ng Diyos. Isa sa dahilan kung bakit tayo magpuri. God's grace is super abounding. Hindi lamang po sa kaligtasan natin, sa lahat ng bahagi. At ang ika-anim po, which is the letter is God's excellent supervision by protection of God and by provision sa ating pong buhay. Samantalang, ito muna ang ating pag-aaralan. Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, nararapat lamang na ikaw ay aming purihin sa maraming bagay na higit pong ipinagkakaloob kaysa kakayanan naming magbalik at maunawaan ang lahat ng ito. Ito ay biyayang nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.